Now, since natapos na po tayo sa ating Genesis, we will go now to Exodus. Ano po ba itong nilalaman ng Exodus? Exodus 1. Inapi ang mga Israelites sa Egypt. Inapi po talaga ang mga Israelites kasi during that time, namatay na po si Joseph, matanda na po, at ang natira na po doon, at hindi po sila nakilala ng bagong hari. During the time ni Joseph, patay na rin po yung hari noon. So, bagong generation na po yun. So, ano po ba nilalaman nito? Talagang pinahirapan po ang mga Israelites during that time. Kasi napansin po ng mga Egyptian na mas marami ang Israelites kesa sa mga Egyptian. So, yung po yung nilalaman no, na talaga namang inapi sila. This chapter shows how the Israelites multiplied in Egypt. But a new Pharaoh became afraid of their growing numbers. Because of fear, he oppressed them and hard labor and even ordered that baby boys be killed. Diyan po yung nagbigay ng order na patayin ang lahat ng lalaking anak na manggagaling po sa mga Jews, sa mga Israelites. Yan po yun. Bumababa yung mic ko, yung camera ko. Yan. So, ang pinaka-main message po sa atin dito, even when God's people are oppressed, God is still in control and His plans cannot be stopped. The more they oppressed, the more they increased. See? Kahit po pinahirapan ng mga Israelites during the time doon sa Egypt, still is the Lord is under control. Kontrolado pa rin ng ating Panginoon ang mga Israelites. Dahil nga po sa marami na sila, binigyan po nila ng order ang mga midwife na kapag lalaki, patayin na po yung mga baby. Kapag nanganak po ng lalaki, patayin po yung mga baby. Pero wag po yung mga baby girl. Only mga baby ng lalaki lang po. Mga anak ng lalaki. So, mababait po ang mga midwife. So, nag-alibay na lang sila na hindi po kayang patayin kasi pagdating daw nila na nanganganak na yung babae ay lumalabas na pong mabilis yung mga baby. Yun po yung sinabi ng mga midwife, alibay nila para hindi po sila malagot or parusahan. So what are the lessons we get from this? God blessings cannot be blocked. No matter how difficult the situation, what God has planned for you still grow. O, kita nyo, sa buhay natin, kung i-apply natin yan, walang sino man pwedeng pumigil kung talaga nakasulat po sa ating tadhana. Fear leads to wrong decisions. Paraon acted out of fear which led to cruelty and injustice. Sa takot po ng hari ng Egyptian, nakagagawa po siya ng cruelty at hindi makatarungan na makatarungan sa mga tao. Stand for what is right. The Hebrew midwives feared God more than Paraon and choose to protect life. Yun po yung ginawa ng mga midwife. Pinili nilang magligtas ng buhay kesa sa takot nila sa mga paraon. God sees your suffering. Even in silent struggles, God is aware and working behind the scenes. Ganun po yun, ganun ang ating Panginoon. Kasi nakikita po niya talaga na lahat ng pangyayari sa buhay ng tao natin, kahit ngayon, applicable pa rin po yun. Yun din po yun eh. Walang pagbabago. Kung ano po yung nakasulat sa banal na Biblia, yun rin po yung nangyayari noon, kahapon, at ngayon hanggang sa hiharapin. Meaning to say, walang pagbabago. Ang Panginoon ay hindi magbabago sa atin. So, yan po yung message ng Exodus 1. Okay?
We learn God blessings continues even in hardship. Sa buhay nating mga tao sa ngayon, humaharap tayo sa mabigat ng problema, and even me, nagkakaroon din po ako ni struggle in a sense na hindi man po ka pinahirapan ni Lord. Ang akin lang po is kasi ako po yung taong pag nagtrabaho, gusto ko po kasi matapos. Kaya ang sandata ko sa kanila is prayer. I always pray. I always pray hard. I always give a priority to my God in the morning. At kailangan tayong lahat sa umaga pa lang, purihin ang Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, at tawagin ang banal na Espiritu na sumaatin upang sa maghapon natin ay ligtas tayo sa lahat na ating gagawin. So, yun po yung ating Exodus 1. Okay? Let's pray.